Kumusta? May isang napakalaking balita na kailangan nating pag-usapan kasi apektado nito ang bawat tahanan at syempre ang bulsa ng bawat Pilipino. Ito yung kwanto ng isang major breakthrough sa enerhiya na talagang dapat nating lahat maintindihan. Isipin nyo to, paano kung yung kuryenteng binabayaran mo buwan-buwan, biglang bumaba ng wala pa sa kalahati ng presyo ng alternatibo? Ano kaya ang magiging epekto niyan sa budget mo, di ba? So, para mas maintindihan natin yung buong kwento, simulan natin sa pinaka-importante sa lahat, yung presyo. Dito natin makikita kung gaano kalaki ang tunay na halaga ng enerhiyang galing mismo sa ating bakuran. Ayan, tingnan nyo to. Grabe yung diferensya, no? Yung gas na galing sa sarili nating malampaya, nagkakahalaga lang ng 4 na peso at 80 sentimos kada kilowatt hour para sa kuryente. Pero yung inaangat natin mula sa ibang bansa, 10 peso at 30 sentimos, mahigit doble. Sobrang laki ng agwat at yan yung pinakapuso ng usapan natin ngayon. At para mas dama natin, ano bang ibig sabihin yan sa totoong buhay? Well, para sa isang ordinaryong pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours bawat buwan, yung diferensyang yan ay katumbas ng mahigit 1,100 pisong savings. Kada buwan yan ha, ang laking tulong na noon, di ba? Okay, so ang tanong ngayon, paano natin masisigurong mananatili yung murang presyo, di ba? Dito na ngayon papasok yung exciting na part. Pag-usapan natin ang Kamago 3, isang napakalaking discovery na talagang nagpabago ng laro. Markahan niyo yung petsa, March 26, 2026. Ito yung araw na opisyal na inanunsyo na, yes, tagumpay ang pag-test sa isang bagong-bagong gas well dyan sa Palawan. Ang pangalan niya, Kamago 3, at dito nagsimula ang lahat. So anong unang good news? Dahil sa Kamago 3, yung buhay ng malampaya, yung pinaka-importanting energy asset natin, ay inaasahang madudugtungan ng 6 na taon pa. 6 na taon pa yan ng mas murang kuryente. Wow! At hindi ito biro ha. Ang kaya nitong i-produce, umabot sa 60 million cubic feet ng natural gas araw-araw. Ibig sabihin, isa itong napakalaking bukal ng enerhiya na nadiskubre natin. At para mas magets natin kung gaano ito kalaki, isipin nyo, 2.5 beses itong mas malaki kumpara sa isa pang discovery na nahanap nila 2 buwan lang bago yan. So hindi ito basta-basta lang nadagdag. Isa itong higanting leap forward. Game changer talaga. Okay, malaking discovery, gets? Pero bakit ba ito sobrang importante? Bakit urgent? Para maintindihan natin, kailangan nating tingnan yung sitwasyon bago dumating yung balitang to. Kasi medyo nasa alanganin na tayong sitwasyon noon eh. Gaano ba kahalaga yung malampaya? Well, tignan nyo to. Diyan nanggagaling ang 20% o sabihin na nating isa sa bawat 5 ilaw na nakasindi sa buong Luzon. Ganyan kalaki ang epekto niya. Kapag pumalya yan, ramdam nating lahat. At ang nakakatakot, yung napakahalagang resource na yan, paubos na sana. Nagsimula yan noong 2001, pero papalapit na tayo sa 2025 at ang sabi ng mga eksperto, malapit na siyang matuyo. Parang nasa bingit na tayo ng krisis. Pero buti na lang, dumating ang 2026. Dumating ang bagong pag-asa. Pero, syempre, hindi ito nangyari na parang magic. Sa likod ng breakthrough na to, merong napakalaking effort at investment. At ito, masasabi nating isang tagumpay para sa buong bansa. Magkano ba ang pinuhunan para dito? Isipin nyo, umabot sa $893 million. Ganyan kalaki yung commitment ng Prime Energy at ng mga kasama nila para lang buhayin ulit ang malampaya. Seryosong-seryoso sila. At hindi lang yan basta gastos ha. Ibinuhos nila dito ang pinakamodernong teknolohiya. Mayroon silang tinatawag na 7th generation drill ship. At eto pa, sa unang pagkakataon daw sa loob ng 26 years, naglatag ulit tayo ng mga bagong-bagong tubo sa ilalim ng dagat natin. World class yung bilis ng trabaho at may kasunod pa, yung tinatawag nilang bagong pag-asa well. Tuloy-tuloy ang trabaho. At ayon mismo sa Prime Energy, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng gas. Ang mas malaking kwento dito, sabi nila, ay nabalik natin yung kakayahan ng Pilipinas na gumawa ng mga ganito kalalaking proyekto sa dagat. Isang kakayahan na halos 3 dekada na palang nawala sa atin. We're back in the game, kumbala. So, eto na yung mas malaking picture. Ano ba talaga yung energy security na yan? Sa madaling salita, eto yung paglipat natin mula sa pagiging dependent sa iba patungo sa pagkakaroon ng sarili nating kontrol.
Dito talaga makikita yung pinagkaiba. Kapag sarili natin ang enerhiya, presyo niya nakabase sa peso, sigurado yung supply at tayo ang may kontrol. Kapag imported, nako, presyong dollar yan. Kapag may gulo sa Middle East o sa Europa, biglang tataas ang presyo, apektado tayo agad. Nakasalalay pa sa mga barkong darating. Sobrang vulnerable. Kaya ito yung pinakamahalagang tandaan natin. Ang pagkakaroon ng sariling enerhiya, yung indigenous energy, yan lang ang nag-iisang permanenteng panangga natin sa anumang gulo sa mundo. Ito yung insurance policy ng buong bansa. At para isara ang usapan natin, iiwan ko kayo sa isang napakagandang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung in-announce niya ito. Sabi niya, "This is indigenous energy. It is ours." Sa Tagalog, ito ay sariling enerhiya. Ito ay atin. Napakasimple pero andun lahat. Pag-asa, pag-aari at yung tunay na seguridad na matagal na nating hinahanap.